Ang Quranikong pahayag ng tungkulin. Matapos ang huling paglalakbay o Hajj sa kalagitnaan ng disyerto ng Arabia, sa ilalim ng naglalagablab na araw at sa harap ng mahigit 100,000 manlalakbay, kasama ang kanyang mga matatalik na kasamahan, tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang panghuli at pinakamahalagang kapahayagan ng kanyang misyon. Nakagugulat na ang dakilang pahayag na ito ay hindi ginawa sa Mecca, kundi sa isang lugar na tinatawag na Ghadir Khoum. Ipinahayag ng Allah, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. O sugo, iparating mo ang ipinahayag sa iyo mula sa iyong Panginoon. Kung hindi mo ito gawin, hindi mo na iparating ang kanyang mensahe at poprotektahan ka ng Allah mula sa mga tao. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng kagyat at matinding kahalagahan ng mensahe. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iniatasan ng Diyos na ipahayag ang pamumuno ni Imam Ali alayhi salam kahit pa ito'y maaaring tanggihan ng ilan. Ang pagtitipon sa Ghadir Khoum. Tapos na ang Hajj. Ang mga tribo ay nagsimula ng bumalik sa kani-kanilang mga lupain. Subalit, sa Ghadir Khoum, isang sangandaan sa pagitan ng Mecca at Medina kung saan dumaraan ang lahat ng karaban, ipinahinto ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang maraming tao. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ipinagawa niya ang isang entablado mula sa mga upuang kamelyo at siya ay nagturo ng isang sermon na mag-uukit ng kasaysayan. Ang sermon sa Ghadir, itinalagang pagpupuno ng Diyos. O mga tao, iniiwan ko sa inyo ang dalawang mabibigat na bagay, ang aklat ng Allah at ang aking Ahlul Bayt. Kung kayo'y mahigpit na mananatili sa dalawa, kailanman ay hindi kayo maliligaw. At dito binigkas ang mahalagang pahayag. Sino man na ako ang kanyang maula, ang kanyang tagapangalaga at pinuno, si Ali rin ang kanyang maula. Hindi ito isang simbolikong kilos. Isa itong formal na pagtatalaga kay Imam Ali ibn Abi Talib alayhisalam bilang espiritual, moral at pampulitikang tagapagmana ng propeta, hindi batay sa kasunduan ng tao, kundi sa kautusan ng Diyos. Kaganapan ng relihiyon. Pagkatapos ng pahayag na ito, isa pang talata ang inihayag. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ngayon ay ginanap ko na ang inyong relihiyon. Lubos ko nang naipagkaloob ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Ang pagtatalaga sa isang banal na pinuno ay tanda ng kaganapan ng Islam. Ipinapakita nito na ang Islam ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang kumpletong sistema, espiritual, etikal at pampulitikal na dapat pangunahan ng isang tunay na nagtataglay ng mga halaga nito. Isang mensahe, isang pamana. Hindi nagtatag ng bagong relihiyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay isinugo upang tapusin ang mensahe ni Adan, Noah, Abraham, Moises at Jesus. Sumakanila nawa ang kapayapaan. Lahat ay naghayag ng La ilaha illallah, walang ibang Diyos kundi ang Allah. Maging sa Biblia, tinutukoy ang patuloy na paggabay. Kapag dumating na siya, ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan at luluwalhatiin niya ako. Si Imam Ali alayhisalam, ang banal na tagapagpatuloy na itinalaga upang ipatupad ang kabuuan ng huling mensahe. Pamumuno,
itinalaga ng Diyos kumpara sa politika ng tribo. Matapos pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ang pamumuno ay ipinasakamay ng syura o pagkonsulta at sina Abu Bakar, Umar at Uthman ang namuno. Subalit si Imam Ali alayhi salam ay hindi hinirang ng mga tao. Siya ay pinili ng Allah. Si Ali ay kasama ng katotohanan at ang katotohanan ay kasama ni Ali. Ang Ghadir ay hindi tungkol sa kapangyarihang politikal. Ito ay tungkol sa pangangalaga ng kaluluwa ng Islam laban sa pagkasira dulot ng kaugaliang tribo at makamundong hangarin. Isabuhay ang Eid al-Ghadir. Paano natin mapaparangalan ang araw na ito? Una, sa pagtindig sa katotohanan, katarungan at pamumunong itinalaga ng Diyos. Ikalawa, sa pagtutol sa katiwalian at huwad na awtoridad. At ang ikahuli, sa pagtangan sa Quran at sa Ahlul Bayt gaya ng iniutos ng propeta. Ang Eid al-Ghadir ay hindi isang sekta-sektaryang pagdiriwang. Isa itong universal na paalala. Ang pananampalataya ay hindi ganap kung wala ang matuwid na pamumuno. Isang mensahe para sa sangkatauhan. Sa mga Muslim mula sa lahat ng paaralan ng pag-iisip. Ang Eid al-Ghadir ay paanyaya sa pagninilay, hindi sa pagkakawatak-watak. Tayo'y inaanyayahang muling tanawin ang kasaysayan at itanong, saan ipinagkatiwala ang katotohanan at saan ito patuloy na sumisinag? Sa mga kaibigang hindi Muslim, ito'y salaysay ng katotohanan, pamana at ng kahalagahan ng banal na paggabay sa pamamagitan ng mga matuwid at hinirang ng Diyos na mga pinuno. Huling salita mula sa propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ang naririto ay maghatid ng mensaheng ito sa mga wala. Sa araw na ito, tayo'y magnilay. Anong katotohanan ang aking sinusunod? Kaninong halimbawa ang aking ginagaya? At sino ang aking pinagtitiwalaan upang itaguyod ang mensahe ng Diyos? Sa lahat ng mga naghahangad ng katotohanan, umiibig sa katarungan, at tagapagtanggol ng banal na pamana, Eid al-Ghadir Mubarak. Naway patuloy tayong lumakad sa liwanag na ipinasa sa Ghadir.